Guys, stretching muna tayo bago tayo maglaro. Lalo nakakabalik ko pa lang from injury. Injury daw, baka rayuma. Well, importante po talaga ang stretching bago ka maglaro. Alam mo na, iwas injury. Ayun no, hindi makatalon. Sige nga, subukan mo! Morning guys, nandito po tayo ngayon. So, maglalaro ulit tayo ng basketball sa training. Dito ako ngayon sa court, maglalaro ko ng basketball. Naku, bata pa lang ako, kinahiligan ko na tong laro na to. 1989 na simula akong magustuhan ng larong basketball. O, huwag niyo nang kumpitin ang edad ko, 23 pa lang ako ngayon. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Si Uncle Bobs talaga ako. After kasi makagraduate ako ng college, so pahinga muna ako. Pahinga daw, bakit? Saan ka napagod? Ang totoo niya, nag-a-apply naman ako pero hindi lang talaga ako natatanggap. Bahala ka sa buhay mo. Mabutin lang, maga ko na-realize na hindi pala ako magiging PBA player. Kaya heto ako ngayon. Tambay pa rin. Nung bata pa ako, dahil ko pa nag-umpisino nun. Imagine mo, 6 AM pa lang nandun ako sa court. Tapos hanggang 10 ng gabi yun. Alam mo ba, wala sa akin kahit umuulan or kahit matindi ang sikat ng araw. Isa nga ako sa tinatawag nilang Solar Boys. Wow naman! Nakaka-addict talaga ang larong basketball. Pero mo kahit nasa mall, kahit walang bola, umaakma pa rin ako para ako nagti 3 points. Ang malupit niya, may mas addict pa sa akin sa basketball. Yung kaibigan ko. Pero mo, wala nang ang bola. Binablock niya pa yung tira ko. Sira ulo. Shoutout nga pala dyan sa mga tropa ko dyan sa Tagaytay. Mga tol, namimiss ko na kayo. Namimiss ko na yung araw-araw tayong dumadayo. Pero ang siste, lagi tayong talo. Nananalo din naman pala, ang problema hindi nababayaran sa pusta. Naalala ko dumayo kami ng basketball sa SPT. Lalabanan ka lang ko pag may pamusta ka. Sabi ko sa mga tropa ko wala akong pera. Pero meron naman. Kaya ang ginawa nila, lumaban kahit walang pamusta. Bahala na si Batman. Bahala nang umuwi kapag natalo para kumuha ng pambayad. Kaya kahit magagaling at kahit malalaki yung kalaban namin, nanalo kami. Masaya kaming umuwi kasi panalo eh. Nandyan yung kahit pare-pares namin nasaksihan kung paano kami nanalo sa isang laban, ay paulit-ulit namin pagkukwentuhan kung paano kami nagwagi dahil sa pambihira naming galawan. Syempre, hindi maiwasan ang mga nakakatawang pangyayari. Kung minsan may tampuhan din, pero hindi naman maiiwasan yun. Pero sa kabila ng mga tampuhan na yan, ang kagandahan yan is mas tumitibay yung samahan ng magkakatropa. Noong minsan nga nagpasok kami ng lineup sa basketball sa intercommercial. Dahil walang iwanan na magtotropa, ayun, 20 ang player namin. Dahil sa dami namin, nahili tuloy yung coach namin. Ayun, hindi na bumalik. Alam nyo ba na influensyahan ko yung mga tropa ko para maging makahinebra? Mula sa maiksing short si Jaworski, patungo sa mga buzzer beater ni Baldavid, tapos sasabayan pa na matitinding plays ng The Fast and the Furious hanggang sa MVP ni Scottie Thompson. Grabe no? Alam nyo ba hindi ko malilimutan ang laro ng Hinebra? Yun yung buzzer beater ni Baldavid. Dahil sa sobrang tuwa ko, napasigaw talaga ako. Ayun, napatukan tuloy ako ng kuya ko. Nagulat ba naman, natutulog kasi. Kahit sino kalaban ng Hinebra, dun siya. Kaya madalas niya akong inisin. Pero okay lang yun. Alam mo ba, love ko yun si Utol. Dati-rate, kahit may laro ang Hinebra, hindi ako makapanood. Kasi nanonood ang mami ko ng teleserye. Kaya ayun, ang ginawa ko, kinuwantawan ko ang mami ko kung paano bumangon ng Hinebra dahil sa kanyang never say die spirit. Mula noon, siya na yung nagtatanong kung may laro ba ang Hinebra. Ito yung team na magtuturo sa iyo para bumangon kahit nadapa ka. Yung magsasabi na habang may oras may pag-asa. Sabi nga, don't give up, never say die. Pwede mo rin kasing i-apply yan sa tunay na buhay. Alam nyo ba nung college ako, napasali ako sa intercollegiate basketball tournament. Unang laro namin, kalaban namin ng UE. Inanap ito sa gym ng Adamson University. Dahil probinsyano ang lolo mo, ayun, naligaw ako. Second quarter na nung dumating ako sa Adamson. Diretso na ako sa court, hindi na ako nakapag-warm up. Natapos ang game ni hindi man lang ako pinasok ng coach ko. Kaya ayun, nagtampo ako. May pagtatampo pa eh? Di wow. Kaya kinausap ako ng aking coach at pinaliwanag sa akin kung gaano kahalaga ang oras. Doon ko na-realize na mahalaga pala talaga ang oras, no? Lahat ng ginawa mo at hindi mo ginawa nung specific time na yon, kailanman hindi mo na ito may babalik pa. Sabi nga nila, every second counts. Unti-unting naging malinaw sa akin kung bakit ganun ka-stricto ang daddy ko sa oras. Kaya kayo habang may oras pa, mapatunay na buhay man o basketball, gamitin niyo ito sa tama. Kasi yan ay isang bagay na kailanman hindi na babalik pa.